Mahigit 1,000 pulis at halos 500 police assistance desks para sa pagbabalik eskwela ay pinakalat sa buong rehiyon ng Bicol noong nakaraang linggo. Samantala, pinagtitibay pa rin ang mga kampanya kontra kriminalidad, iligal na droga, terorismo at insurhensya, gayon din ang paghuli sa mga most wanted persons sa buong rehiyon. Ating panoorin ang ika-33 linggo ng Weekline. Noong linggo, ika-28 ng Hulyo, mas pinahabang oras ang inilaan ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon sa mga lansangan sa kanyang bicycle patrol at motorcycle patrol upang masigurong maayos at ligtas ang pagbubukas ng klase sa unang araw nito. Nagpakalat ng mahigit 1,000 kapulisan at naglatag ng halos 500 police assistance desks sa mga eskwelahan ang pulis sa Rehiyon 5. Masiguro lamang na matiwasay ang unang araw ng Balik Eskwela 2024. At noong Lunes, ika-29 ng Hulyo, pinangunahan ng ating Game Changer General ang traditional Monday flag raising and awarding ceremony sa mga kapulisan nating nagpamalas ng katangi-tanging gawa sa kanilang pagsisilbi sa bayan. Sinundan ito ng pagbisita ni Police Brigadier General Dizon sa mga eskwelahan ng Legazpi City Science High School, Bitano Elementary School, Cabangan Elementary School at Bagong Bayan Elementary School sa Legazpi City, kaugnay ng Oplan Balik Eskwela 2024. Pagkatapos ay pinuntahan ni Police Brigadier General Dizon sa Bicol Regional Hospital and Medical Center ang dalawang magigiting na pulis na sina Police Corporal Junel Cupin Campo Mayor ng 9th Special Action Battalion Special Action Force at Police Corporal Carl Madrigal Gratela ng CIDG Albay upang parangalan ang mga ito ng medalya ng sugatang magiting at medalya ng kadakilaan dahil sa ginawang implementation of search warrant sa Barangay Basicaw, Coastal Pio Duran, Albay na kung saan nauwi ito sa inkwentro. Nakibahagi din ang ating Regional Director sa ginanap na staff conference kasama si Police Colonel Alvin R. Consolacion, ang Acting Chief of Regional Staff ng Pro 5 na kung saan pinag-usapan ang mga kasalukuyang pamantayan at mga bagong direktiba ng PNP sa ilalim ng pamumuno ni Police General Romel Francisco D. Marbil, Hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Nais lamang ng ating Game Changer General na striktong nasusunod ang mga ito para sa kaayusan at pagkakaisa ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Nagtapos ang araw ng Lunes ng ating Game Changer General sa pamamagitan ng motorcycle patrol at upang matingnan na rin ang naging resulta sa mga pamamaraang ginawa ng Pro 5 sa pagbubukas ng klase ngayong school year. Martes, ika-30 ng Hulyo, pagkatapos ng maagang bicycle patrol sa Legazpi at Daraga Albay, guest of honor and speaker ang ating Game Changer General sa naging closing ceremony ng Investigation Officers Basic Course Class 254-2024 sa Pro 5 Multipurpose Building, Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City, Albay. Binigyang oras niya rin ang naging courtesy call ni Miss Asiana Alexine Bangcola, Miss Karen Joy Fetalvo, and Mr. Dane Marvic Palencia ng Department of Foreign Affairs Manila para sa mga kailangang koordinasyon ng tanggapan sa PNP Bicol. Naroon din sa opisina ng ating Regional Director si retired Police Colonel Romeo L. Pillonar, gayon din si Dr. Flora J. N. Medina, isang kagawad sa Barangay at Chairman Committee on Ways and Means ng Barangay Ems Barrio, Legazpi City para sa mga kailangang koordinasyon ng mga ito sa tanggapan ng ating Game Changer General. Sinundan din ito ng courtesy call ng National Capital Region Police Office Mobile Training Team bago nagsagawa ng motorcycle patrol sa lungsod ng Legazpi at munisipyo ng Daraga sa Albay ang ating Game Changer General. Samantala noong Miyerkules, ika-31 ng Hulyo, maagang bicycle patrol muli ang simula ng araw ng ating Game Changer General. Pagkatapos ay guest of honor and speaker siya sa naging 29th Police Community Relations Month celebration culminating ceremony. Naging mas buhay ang selebrasyon ng 29th PCR Month sa Pro 5 dahil sa mga inisyatibang nailunsad sa ilalim ng pamumuno ng ating Game Changer General. Ito din ang araw ng pagbisita ni retired Police Major General Antonio N. Garjola Jr. Kaugnay pa rin ang patuloy na pakikipag-ugnayan ni Police Brigadier General Dizon sa mga retiradong opisyal ng PNP na malaking tulong sa mga kasalukuyang programa. At bago natapos ang araw, isang turnover of office ceremony ng Camarines Sur Police Provincial Office
ang naganap kung saan panauhing pandangal si Governor Vincenzo Renato Luigi R. Villafuerte, Governor Province of Camarines Sur. Ang nasabing turnover ay ginanap sa Digital Transformation Center, Capitol Complex, Pili, Camarines Sur. Bahagi ito ng mga pamamaraang transformasyon, gayon din ang mabigyang pagkakataon ang iba nating opisyal na maipakita ang kanilang mga kakayahan na mamuno para sa minimiting ligtas na komunidad ng PNP. Huwebes unang araw ng Agosto, personal na nagbigay ng security coverage and police assistance ang ating Game Changer General sa pagdating ni Senator Mark A. Villar sa Virac Airport, Virac, Catanduanes. Sinundan ito ng pangunguna ni Police Brigadier General Dizon sa turnover of office ceremony ng Catanduanes Police Provincial Office kung saan panauhing pandangal si Governor Joseph C. Cua ng probinsya ng Catanduanes. Ang nasabing kaganapan ay ginanap sa Heroes Hall, Camp Francisco M. Camacho, Virac, Catanduanes. Samantala noong ika-2 ng Agosto pagkatapos ng maagang bicycle patrol, nakiisa si Police Brigadier General Dizon sa opening ceremony ng Pacific Partnership 2024-2 sa Legazpi City Expo Center, Old Airport Road, Legazpi City, Albay. At nang matapos ang kaganapan ay pinagtuon ng pansin naman ang mga administratibong gawain sa kanyang opisina. At noong ika-3 ng Agosto, Sabado, nakiisa ang ating Game Changer General sa ginanap na grand launching ng pinag-isang revitalized police sa barangay at buhay ingatan drogay ayawan sa National Capital Region kung saan panauhing pandangal ang kalihim ng kagawaran ng interior at pamahalaang lokal na si Secretary Benhar C. Abalos Jr. Isinagawa ang naturang programa sa NCRPO Grandstand, Camp Bagong Diwa, Lower Bikutan, Taguig City. At sa mga operasyong naisagawa sa buong linggo mula ika-28 ng Hulyo hanggang ika-3 ng Agosto taong kasalukuyan, umabot sa halos 2 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng mga operatiba ng pulis sa Rehiyon 5 na nagresulta sa pagkakaaresto ng 26 na suspects mula sa 22 ginawang operasyon. Nanguna dito ang Albay Police Provincial Office, sinundan ng Camarines Sur Police Provincial Office at pamangatlo ang Masbate Police Provincial Office. Sa kampanya kontra illegal gambling, inaresto ang 10 suspects mula sa ginawang 5 operasyon. May 41 operasyong naisagawa naman sa kampanya kontra loose firearms kung saan 8 ang inaresto. Habang mahigit 1 milyong pisong halaga naman ang mga kagamitang kumpiskado sa illegal na pangingisda kung saan arestado ang 32 suspects sa 13 ginawang operasyon. Huli naman ang 10 suspect sa kampanya kontra illegal logging na nagresulta sa pagkakakumpiska ng 1,000 pisong halaga ng mga lumbers at flechas. Samantala, umabot sa 75 most wanted persons ang inaresto sa buong Kabikulan sa nakalipas na linggo, habang 7 ang huli sa mas pinagtibay na mga hakbang kontra insurhensya. Manatiling nakasubaybay sa transparent service ng ating Game Changer General dahil kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, serbisyo ay damang-dama, serbisyo ay uunahin ka at ipapatupad ang serbisyong APD, approachable, presentable, and dependable kasurug cops.